This morning po, by the way, ito pong family prayer altar ay sabi nga po kanina, pupunta po dito sa church. Meron na rin po tayong mga naka-assign po dito kada araw, starting September 15 hanggang October 5 po. Sinunod lang po natin yung schedule po natin diyan, yung pang A to Z, no, na schedule ng bawat family. Kaya anytime po ay pumunta po kayo dito. Ngayon, sa mga hindi nakasama doon sa schedule, pwede kayong makisabay sa iba. O kaya naman, pwede kayo magpa-schedule para idudugtong natin. Actually, 21 days po yan, prayer. Kaya hopefully po, ay maglaan po tayo ng oras. At ini-encourage ko rin po na sana ay makasama yung inyong buong pamilya kay dito sa pananalangin po natin dito. Ano naman po, kahit mga 30 minutes lang or less than 30 minutes pa kayo manalangin dito. Okay? Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Now, sa umaga po na ito, ang ating pag-aaral po ay meron tayong panibagong serye. Ang serye po natin ay Successful Stewardship. No? Successful Stewardship. Ito po ay tatalakayin natin hanggang next month. Dudugtong na rin natin hanggang next month. Now, kung naisip po ba ninyo ang salitang stewardship po, ano po ang unang nasa isip ninyo, pumapasok sa inyong isipan? Ano ang pumapasok sa inyong isipan pag narinig nyo yung salitang stewardship? Ha? Oh. Katiwala, no? Pero ang isa naisip natin, ang topic natin is all about money, no? Sa steward of money. Pero, didiscuss din po natin yon. Pero marami din po tayong mga area sa buhay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ang pag-uusapan po natin during this series po. Kaya, huwag tayong mawawala. Maganda po ang ating pag-aaralan. Okay? Now, ang stewardship po, by the way, ito po yung topic natin this month, no? We will talk about our faith, our finances, and also po, pinagkatiwala sa atin yung family. No? Faith, finances, and family. Na-review lang po natin. Yung salitang stewardship po, ibig sabihin po niya ay stewardship sa biblical definition po. Ibig sabihin ng stewardship is the management. Ang ang steward ay katiwala. It's stewardship, ito yung ginagawa or pamamahala of what God has given us to His glory and the edification of others and ourselves. No? Sa Tagalog po, ito po ay pamamahala na kung ano ang pinagkaloob sa atin ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian, of course. At sa ikabubuti at pagpapatibay loob ng iba at ng ating mga sarili. Yan po ang simple definition ng steward, pagiging steward. Sa unang mga tao pa lang po, kay Adan at saka kay Eva, ay binigyan na po sila ng trabaho ng stewardship. No? Ang sabi po ng salita po ng Diyos, ang sabi diyan, at sila'y pinagpala niya, referring to Adan at saka kay Eva. Sinabi ng Diyos, magpakarami kayo at punin ninyo ang inyong mga anak at buong daigdig at kayo ay mamamahala nito. Pinagpala ng Diyos ng tao, pero hindi automatic na lahat na lang, wala na silang gagawin. Kundi, ang sabi ng Diyos, kayo ay mamamahala or to rule over doon sa mga ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kaya bilang steward ay meron tayong gagawin, partnership or responsibility. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa ibon at himpapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Kaya napaka-importante po ito. Actually, ito po ay napakalawak na aralin, no? Napaka-importante ito na matutunan ng lahat ng tao. Na ang tao hindi lang kabig, kuha, or tanggap, kundi ang tao po ay binigyan siya ng pagkakataon o responsibilidad na pamahalaan. No? Kaya yun po yung idea ng stewardship. Sa Matthew chapter 25, kung pamilyar kayo, merong isang master. Pinagkatiwalaan niya yung tatlong servant niya. At sabi ng Bible, yung bawat servant ay binigyan niya ng kayamanan, no? Ayon sa kanilang kakayanan. Ganun pala ang pagtitiwala sa atin ng Diyos.
or binigay na stewardship sa atin ng Panginoon ayon sa ating kakayanan, no? Kaya, pero ang sabi doon, ang mahalagang bagay din po doon, dahil pinagkatiwalaan yung mga servant na yon, ito po ang nangyari. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga taong iyon at sila'y pinag-ulat. No, ibig sabihin, merong pinagkatiwalang Diyos doon sa mga servant na yon, at umalis yung master, at sa mahabang panahon, bumalik yung master at pinagsulit po sila, pinag-ulat sila. Tinanong sila, ano ang ginawa mo sa binigay ko sa inyo? Yun po yung ano. Kaya po, yung idea natin, para meron lang po tayong parang structure sa ating mga isipan patungkol dito sa mahabang usapin naman po to, no? One month natin pag-uusapan. Pero ang idea po dito, ito, no? Pinagkatiwalaan ka ng Diyos para upang pamahalaan, mapangalagaan, at mapalago. Ano man ang pinagkatiwala sa ng Diyos, ay binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos para mapamahalaan, mapangalagaan, at mapalago. For example, finances, binigyan ka ng Diyos, hindi para lang gastusin ang binigay sa ng Diyos, kundi mapamahalaan, mapangalagaan, at mapalago. Yun po yung nais ng ating Panginoon, stewardship. Kaya, topic natin, faith, finances, family. Kaya simulan po natin dito sa stewardship of faith, successful steward of faith. By the way, sa Bible, merong bad steward and merong good steward. No? Pero sa atin, bilang ang nais natin, of course, no, maging mabuti o matagumpay tayong pinagkatiwalaan ng Diyos. Okay? Naalala nyo, sa 3 servants, yung 2, naging successful sila. Pero yung isa ay ibinaon sa lupa yung binigay ng Diyos at siningil siya ng Panginoon. Ibig sabihin, naging bad steward siya. Kaya ang layunin natin sa this month ay maging matagumpay tayong katiwala, no? Maging matagumpay tayo sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At ang una po na pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay ang ating pananampalataya. Yung faith. Amen? Kayo po ba ay naniniwala na pinagkatiwalaan kayo ng pananampalataya ng Diyos? Okay. Alam niyo po, the good thing about this faith, the good thing about us, and sometimes the bad thing about others, hindi ang pananampalataya sa Diyos ay hindi binigay sa lahat. Okay? Ang sabi ng Mark chapter 4 verse 11, sinabi niya, pinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang tinutukoy niya dito yung mga disciple niya. Ngunit sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa magitan ng talinghaga. Sa book of Mark po, si Mark ay meron siyang binabanggit dito na insider saka outsider. Yung mga outsider, yung mga wala sa kaharian ng Diyos. Yung mga insider, yung mga nasa kaharian ng Diyos na pinagkatiwalaan ng pananampalataya ng mabuting balita. Kaya sabi diyan, hindi sa lahat ng tao pinagkaloob, pinahayag yung mabuting balita na ito. Sa madaling salita po, mapalad tayo. Kung nasa atin yung pananampalataya at nakakilala tayo sa Diyos, napakapalad natin na binigyan tayo, pinagkalooban tayo ng Panginoon ng mga bagay na ito. Amen po ba? Amen? Kaya salamat talaga kay Lord kasi nakakilala tayo sa Panginoon. Sabi ng Bible, hindi tayo ang pumili sa Diyos, kundi ang Diyos po ang pumili po sa atin. Kaya, now, ito po yung instruction ng Panginoon, no? So, ito po, so, sa Philippians chapter 2, sabi niya, verse 12, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, sabi ni Paul, not only in my presence, but now how much more in my absence. Mas lalo kayo maging masunurin. Lalo na pag wala ako. Ibig sabihin, you are responsible of yourselves. Kaya nga, agree ako doon sa sinabi ni Brother Joji nung nag-meeting kami na ang unang ministry mo ay yung sarili. No? Ang unang ministry mo ay yung sarili. Kumbaga, binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na pinagkatiwala sa iyong pananampalataya na yon
At i-work out mo yun. Sabi dito, continue to work out your salvation with fear and trembling. Continue to work out your salvation. Hindi sinabi na continue to work for. Hindi ganun ang sinabi ng Bible. Kundi to work out. Pag sinabing to work for kasi, pagtrabahuan mo para maligtas ka. Hindi ganun ang sinabi ng Bible. Ang sinabi ng Bible, ligtas ka na. Kaya naman, pag-igihin mo yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos na kaligtasan. Okay? Maliwanag po ba yun? Hindi tayo gumagawa, nagsisikap sa pananampalataya para maligtas. Hindi ganon. Iniligtas ka na ng Diyos. Kaya naman, nagsisikap ka sa iyong pananampalataya na mapalago yung pananampalataya mo na yan. Amen? Amen po ba? Okay. Nandyan pa ba kayo? Okay. 2 Peter chapter 1 verse 11. Punta tayo dun sa ating passage. Sabi dyan, akong si Simon Pedro ay alipin at apostol ni Jesucristo. Sumusulat ako sa kanila na kasama namin tumanggap ng mahalagang pananampalataya, katulad ng aming pananampalataya sa magitan ng katwiran ng Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Tingnan niyo po mabuti, no? Ginamit ni Peter yung salitang mahalagang pananampalataya. Kasi we cannot be a good steward without understanding na yung faith natin ay mahalaga. Kaya sinabi ni Pedro, yung faith mo ay napakahalaga. Sa English po is ginamit yung precious faith. Yung faith daw po natin ay napaka-precious. Mahalaga, no? Yung value niya. In fact, sabi sa ibang translation po, equally precious. Kasi sinasabi ni Peter dyan na yung faith na tinanggap mo is the same value na tinanggap namin. Kahit kami ay unang nakatanggap nito sa magitan ng nung nakasama namin si Jesus. At kayo, medyo malayo na kayo. Kasi hindi nyo nakita si Jesus ng kasama. Pero the same faith pa rin. The same value pa rin ang ipinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Kaya sinasabi ng Bible na itong pananampalataya natin mga kapatid ay napakahalaga. Pareho-pareho tayong pananampalataya at napakahalaga po ng ating pananampalataya sa Panginoon. Amen ba? Naniniwala ba kayo doon? Amen. Now, apat na bagay gusto kong i-share sa umaga na ito para maintindihan niyo po yung aking sinasabi. Number 1 po is God is the source of faith. No? God is the source. Ang Diyos ang pinagmumulan ng pananampalataya. Ang Diyos po ang pinagmulan ng ating pananampalataya. Hindi po ito galing sa atin. Sabi ng Bible sa atin, sabi dyan, no? This faith was given to you. Ibinigay sa inyo. Hindi nyo ito pinagtrabahuan. Okay? This faith was given to you because of the justice and fairness or righteousness, ibang translation, of Jesus Christ, of God our Savior. Sa madaling salita po, yung pananampalataya na meron ka, ay tinanggap mo, ibinigay sa iyo ng Panginoon. Hindi mo yan pinagtrabahuan. Paano ba tayo nagkaroon ng faith? No? Binigyan tayo ng Diyos. Hindi tayo deserving, pero pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ito. Alam niyo po ba status natin nung wala pa tayo sa Diyos? Alam niyo po, merong passage sa Bible na magpapaliwanag kung ano yung status. Parang malinaw na paliwanag kung ano yung status natin nung hindi pa tayo nakilala sa Panginoon. Tayo po ay katulad nitong mga kalansay na ito. Kalansay, walang buhay. Nung nakaraan po, nabanggit ko last week nung dumalaw po ako sa mother ng kaibigang pastor na namatay. Tapos yung kapatid kasi nilang bunso namatay 9 years ago. And then, ang ginawa nila is kinuha nila yung kalansay.
nung ano, kasi sasama dun sa nanay. Tapos, akala ko parang nakakabaong din. Yung pala, nakasako lang. Tapos nandito lang sa tabi ko. Sabi ko, ay, asan yung kinuha niyo? Sabi ko, nandyan pala. Tapos siyempre, di ko na tinignan. Tinignan ko na lang yung picture. Pero talagang ganito na lang talaga. Ito, parang may pinaganda pa yung picture eh. Yun talaga, parang pangit na talaga. Pangit talaga. Ganun talaga mangyayari sa physical na anyo ng tao. Ganun daw po. And alam niyo po, itong passage na ito is a picture of us nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Wala tayong kakayanan na magtiwala, manampalataya sa Diyos, tumawag sa Diyos. Ito po, hopeless. Kung meron mang pinaka-hopeless, ito po yung pinaka-hopeless na kalagayan ng tao nang hindi pa siya nakakilala sa Diyos. Pero ang sabi dito, alam niyo po yung sabi sa Ezekiel, sabi diyan, Son of man, prophesy to the dry bones. Sabi ng Lord kay Ezekiel, prophesy to the dry bones. And sabi dito, this is what the sovereign Lord says to these bones, I will make breath enter you and you will come to life. Ibig sabihin, yung kalagayan natin dati, ang Diyos ang nagbigay ng hininga at nagbigay ng buhay sa bawat isa po sa atin. Kaya naman po, ang ating pananampalataya ay dapat talaga nating i-treasure. Biruin mo, ganyan ang kalagayan mo. At pag namatay ka pa, mapapahama ka pa sa walang hanggang katapusan na kapahamahan sa impyerno. How precious is this, our faith to God. Kaya sabi ng Titus 3:5, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Kahit nga po yung mabubuting gawa ng tao sabi ng Isaiah, parang daw pong filthy rags, basahan. Kahit daw po yung mabubuting gawa ng natin, outside from faith, ay katulad lang daw po ng basahan, maduming basahan. Hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. Pero, sabi dyan, tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo pinanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Sa madaling salita mga kapatid, wala tayong contribution sa ating kaligtasan. Wala tayong contribution kung paano tayo naligtas. Kaya may mga question po dito mga kapatid. Paano ba tayo naligtas? Ito po ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. Wala nang iba. No? Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Ito ay dahil sa biyaya ng Panginoon nung napakinggan natin ang mabuting balita. Bakit natin iingatan, aalagaan at palalaguin? Sapagkat pinagkatiwalaan tayo ng mahalagang bagay ng ating Panginoon. Amen? Amen ba? Napakasarap po. Ang aking puso po ngayon ay sobrang nagagalak dahil pinagkatiwalaan ako ng Diyos ng napakagandang pangako na kaligtasan. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? At ito pa, hindi lang sa pinagkatiwalaan at binigyan tayo ng pananampalataya ng Diyos, ito pa, number 2. God is not only the source, but God is the sustainer of faith, of our faith. Ang Diyos ang nagpapatibay, ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa ating pananampalataya. Tingnan niyo po, sabi po ng salita po ng Panginoon, ayon sa kanyang kapangyarihan, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang konti ng mga bagay. Yun ba sabi? Hindi, no? Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay na nauupo sa buhay at sa pagkamakadiyos, pamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamagitan ng kaluwalhatian at kapangyarihan. Mga kapatid, this is the good news. Paano tayo magpapatuloy sa ating pananampalataya? Ipinagkaloob ng Diyos ang lahat ng pwede nating magamit para magpatuloy tayo. No? At magsisimula po yan
Magsisimula yan dyan sa salitang pagkakilala. Sabi dyan, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay na nauukol sa buhay at sa pagkamakadiyos sa magitan ng pagkakilala. Sa Bible po, mayroong dalawang Greek word ng knowledge. Yung una is yung gnosis. Yung gnosis po is information. Yung pangalawa po is epignosis. Yung epignosis po, ito po ay experiential knowledge. Ibig sabihin, na-experience mo yung kaalaman mo, yung nalaman mo. For example po, marami nakakilala sa ating presidente. Kilala lang natin siya, yung patungkol sa kanya. Pero, hindi natin siya kilala na na-meet talaga natin. No? Hindi talaga natin nakasama, nakausap, nakatabi. Ganon. Ganon din lang sa Diyos. Maraming tao dito sa Pilipinas, baka mga 90% ay, or more than 90% ang kilala ang Diyos. Pero hindi talaga totoong kilala ang Diyos. Walang epignosis, walang experiential knowledge. Kaya sabi ng Bible, ipinagkaloob na ng Diyos ang lahat ng bagay at magsisimula po yun ang magitan ng ating pagkakilala sa ating Panginoon. At kailan po ba nangyari yun? Nung tinanggap natin si Jesus sa ating mga buhay. Kaya sabi dyan, sa magitan nito, ibinigay niya sa atin ang kanyang mga mahalaga at dakilang pangako upang sa magitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa banal na kalikasan ng Diyos. Yamang nakaiwas na kayo sa kabulukan na nasa salimutan dahil sa masamang pagnanasa, nakabahagi sa kayo sa banal na kabanalan ng Diyos. Amen po ba? Once you have a personal knowledge of God, you will have a desire, no, to know Him. Kaya sabi diyan, hindi lang tayo pinagkalooban ng lahat ng bagay, kasama po dito yung napakahalagang dakilang pangako. Alam niyo po, yung mga writer ng Bible, no, meron sila sa kanya-kanyang strength at word na ginagamit. Gusto ko lang yung si Apostle Peter, no, kasi ginagamit niya yung salitang precious. Kaya nga dito bilanggit dito sa 1 Peter yung precious faith na dinadaan sa apoy, no. And gusto ko lang pong maunawaan talaga natin dito, no, na yung faith natin ay napakahalaga, very precious. At dahil napakahalaga nitong pananampalataya pinagkaloob sa atin ng Diyos, ay binigay niya sa atin yung lahat ng resources para lang tayo ay makapagpatuloy. Kaya God is the sustainer of our faith. Nagpapatuloy ng ating pananampalataya. At bakit tayo magpapatuloy, mga kapatid? Para daw po tayo ay makabahagi sa kabanalan ng Panginoon. Maraming tao ngayon, ang gusto nila ang goal nila sa buhay ay yung maging masaya. Tama? Maging happy. Pero alam niyo po, ang pinaka-goal sa Bible ay yung maging banal, maging holy. Not to be happy, but to be holy. Kasi maraming tao gusto nilang maging happy lang, pero walang pagnanais ng kabanalan. Kaya tayo, mga anak ng Diyos, ang nais natin sa buhay ay pagiging banal, pagiging holy. Okay? Kasi kung kasiyahan lang, mahuhuli ka. Okay? Kung kasiyahan lang, mahuhuli ka talaga. Maraming tao nag-aangkam ng maraming kayamanan, maraming sasakyan, yun, nahuli. Kaya hindi yun holy. Holy yun. Okay? I believe they are sincere to be happy. I believe sincero sila. Gusto kong maging masaya. Kaya ako bumili ng ganito, gusto kong magkaroon ng ganito. To the extent na minsan nakakagawa na sila ng masamang bagay. Ang pinaka-goal nila is to be happy. They are sincere. Sincero sila. But our goal is to be holy. Maging katulad ng Diyos, makibahagi sa kabanalan ng Diyos. But I'm sure, I believe that you agree. Once you share to the holiness of God, you will share to the
happiness of God also. Maging masaya ka. Walang katulad na kasiyahan. Nag-uumapaw na kasiyahan. Amen po ba? Kaya ang mga pinakamasayang tao na talaga sa mundo na ito ay hindi yung sobrang dami ng kayamanan, kundi yung mga taong nakikiisa doon sa kabanalan ng ating Panginoon. Sa kalikasan ng ating Diyos. Kaya our ultimate pursuit in life is not to be happy, but to be holy. Amen? Amen. Pangatlo. Apat to eh. Okay, pero parang, ano kayo parang antok na kayo Okay. Okay. Pangatlo po, a believer must supplement his faith. Dahil ang Diyos ay pinagkatiwalaan tayo, God is the source, God is also the sustainer, and anong dapat natin gawin? Ang kailangan natin gawin is to supplement our faith. Ibig sabihin ng supplement po is, sa Tagalog kasi, dagdagan, idagdag. Sa mga na dito, sa mga nakapag-gym po, ang mga nag-gym, minsan umiinom sila ng supplements, no? Hindi dahil wala silang muscle, kundi umiinom sila ng supplement para dagdagan yung kanilang pag-workout, no? Para bumilis yung kanilang pag-grow ng kanilang muscle. Kaya tayo din, dapat pag-igtingin pa natin ang pananampalataya, pag-igtingin ng mga mananampalataya ang kanyang pananampalataya. Kaya anong dapat natin gawin? Magdagdag pa tayo. I-supplement pa natin yung ating natanggap sa Diyos. Okay? I-supplement pa natin. Kaya mag-i-add pa natin, sabi sa ibang translation, supplement. Sa iba naman, add to. Sino rito manghiling mag-add to? Add to cart yun. Okay. Ito, add to faith po to. Ha? Hindi to add to cart. Add to faith. Okay. Okay lang yun. Okay. Yan. Sabi dito, dahil dito, pagsikapan ninyong idagdag. Add to. Supplement to your faith. No? Pagsikapan ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kagandahang asal or moral excellence. Idagdag nyo. Hindi lang karunungan, hindi lang relasyon sa Diyos, kundi sikapin ninyo na maging mabuti ang iyong asal. Tama? Dati parang asal, sorry for the word, no? Dati parang asal, aso ka. Di ba dati? Sorry for the word, no? Ngayon, asal ano ka na? Pusa. Hindi, joke lang. Asal, tao ka na, mananampalataya ka na. Di ba? Ibig sabihin, nababago. Ina-add mo. Ay, ito, parang okay itong sa magitan ng ating, pagbabasa ng ating salita ng Panginoon. Ano pa? Sabi diyan, sa kagandang asal ang kaalaman or knowledge. Ito po yung tinatawag na kanina, epinosis. Ito po ay, yung knowledge dito is gnosis, kaalaman. Ibig sabihin, habang tumatagal tayo, dinadagdagan natin yung ating kaalaman sa salita ng Diyos. Nag-aaral po tayo ng salita po ng Panginoon. Nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Nakikinig tayo ng salita po ng Panginoon. At lalo pa nating pinapalawak, pinapalalim po yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Ano pa? Hindi lang kaalaman. Tingnan niyo po, ang dami niyo pong i-add to cart dito. Okay? Idagdag ninyo sa kaalaman ang pagpipigil. Pagpipigil sa sarili. Sabi ni Apostle Peter, knowing person understand that controlling oneself, controlling one's tongue, controlling one's thought. Ibig sabihin, habang tumatagal, dinadagdagan mo yung sarili mo ng pagpipigil. At ibig sabihin ng pagpipigil, pagpipigil ng masamang pag-iisip, pagpipigil ng dila, ng mga labi. Dati parang wala kang pigil, mamasing ka, no? Ngayon, kumakasa ka na. Pam, pam, okay? Ngayon, parang hindi ka na kumakalabit. Nag-iisip ka na, ano bang klaseng bala itong nakaano sa akin?
Ito ba'y makakabuti? Or ito ba'y makakasakit? Di ba sabi ng Bible, Ephesians chapter 4, isipin daw mabuti ang lumalabas sa bibig. Dapat na lumalabas sa ating mga bibig ay nakakapag-lift up, nakakapag-encourage. Ito ba'y makakabuti sa anak ko? Ha? Nagpipigil po tayo sa ating pananalita, sa ating isipan. Ano ba po? Patience or pagtitiis po. Di ba? Minsan ayos naman yung asal natin. Minsan naman is meron tayong kaalaman, meron tayong pagpipigil. Minsan kulang din tayo sa pagtitiis sa buhay. Para bang mabilis tayong maging hopeless, mawala ng pag-asa, idagdag daw po natin ito. Dagdagan. Ibig sabihin lang po mga kapatid, no? Ganito lang po yan. Kung ano yung dapat nating improve sa buhay natin, i-exercise natin. Exercise. Tama? Kaya nga po, sa pag-gym po, hindi lang puro dito, braso ang pinapalaki. Di ba? Kaya parang si Johnny Bravo pag di ba? Johnny Bravo, sobrang laki ng braso sa baba, napakaliit, no? Hindi ganon. Kung ano yung mahina sa atin, tingnan natin, no? Baka kulang tayo sa pagtitiis. Madali tayo mag-give up, idagdag natin. At paano natin dadagdagan yon? Pag dumarating yung mga mahirap na sitwasyon. Ay, ito na yung pinapadagdag sa akin ng Diyos. Parang kulang ako sa pagtitiis, ha? Kailangan ko talagang magtiis, humingi ng tulong sa Panginoon. Ano pa po? Is yung pagiging makadiyos. Yung pagiging makadiyos kasi yung pagiging kamukha ng ating Panginoon. Alam niyo po, maganda illustration na to, no? Sa mga airplane, sa airport po, yung mga naka-standby na airplane, pare-pareho lang sila, no? Pero yung the moment na umusad na yung airplane at umangat, parang iba na siya, mas mataas na siya doon sa mga naka-standby. Dapat ganun din tayo sa mundo na ito. Dapat hindi tayo parang nandun lang tayo naka-standby na parang wala tayong pinagkaiba doon sa mga hindi mananampalataya. Dapat nakausad din tayo ng konti. Tama ba? Or mas maganda, mas umusbong pa tayo eh. Tama ba? Yung bang parang sa community, sa school, dapat mayroong pagkakaiba sa atin. Sa section, di ba? Sa mga kabataan, sa mga estudyante, dapat man lang mayroong pagkakaiba kahit pa paano. Yung bang, actually dati, guilty ako yan dati eh. Nung Christian ako, second year high school ako. Tapos, late na nalaman ng teacher ko na Christian ako. Sabi niya, Christian ka pala? Kasi Christian din siya eh. Tapos, sabi ko, sampal sa akin yun ah. Parang hindi agad nalaman ng teacher ko. Siyempre, parang bago pa lang din naman ako second year high school ako. Pero dapat medyo nakakaangat tayo sa mga hindi nananampalataya. Ano ba? Lalo sa ating, kasi hindi naman sila nagbabasa ng Bible. Ang tinitignan nila is yung ating mga gawa. Okay, ano pa po? Idagdag ninyo sa pagkamakadiyos ay pag-ibig sa kapatid at pag-ibig sa kapatid at pag-ibig. Alam niyo po, this is the ito po yung unique, very unique sa Diyos. Makinig kayo mabuti. Ano utos sa atin ng Panginoon? Greatest commandment. To love, di ba? Tama? To love God and to love others. Ang utos sa'yo ng Diyos is to love your neighbors. Tingnan mo yung katabi mo. To love your neighbors. Ayan, to love. Tama ba? Hindi inutos sa atin ng Diyos is to like. To like. Hindi inutos sa atin ng Diyos na to like other people. Kasi, kung to like, ang ilalike mo lang yung mga gusto mo lang. Pero to love. Kasi yung to love po is to accept our differences. Yan yung ating pagkakaiba. Na kahit iba-iba tayo, is tinitignan natin yung bawat isa po sa atin, minamahal natin bawat isa sa atin, kung paano tayo minahal ng Diyos. At kung paano siya minahal ng Diyos. Tama po ba? Iba-iba po talaga tayo. Dito sa simbahan, sa family, iba-iba po talaga. Iba-iba tayong ugali, iba-iba tayo ng pananaw. And sometimes, hindi natin accept, hindi natin para bang ang hirap tanggapin, kung bakit siya ganun mag-isip, kung bakit siya ganun magsalita, kung bakit siya ganun kumilos, no? But, mga kapatid, ang utos sa atin ng Diyos is to love. Not to
No? But of course, I believe po, if you continue to love that person, you will like that person. Amen po ba? Ang pinapakita sa atin ng Panginoon dito ay inutusan tayong mahalin yung kapwa natin at tanggapin yung ating mga pagkakaiba-iba. Alam niyo po, mahalin natin, sabihin mo nga sa katabi mo, mahal kita kahit minsan hindi kita gusto. Ang hirap no? Minsan may mga hindi tayo gusto sa kapwa natin. Kahit nga po sa asawa Tama? Kahit po sa asawa. Sabi ni Brother Jmar. Okay? But to love. Pero alam niyo po, the moment that we decide to love that person, pag-pray mo, Lord, bless mo yung person na yan. Bless mo rin ako, Lord, na mahalin ko siya. No? Kaya sabi po dyan mga kapatid, loving those who love the Lord is a sign that you know the Lord. Loving those who hate the Lord, hate you, hate the church is not only a sign that you know the Lord. It is a sign that you love in the way that He does as well. Okay? Mahalin yung kapwa mo, yung mga hindi nagmamahal sa Diyos, hindi nagmamahal sa iyo, hindi nagmamahal sa church, ay senyales po na ginagaya mo yung paano nagmamahal ang ating Panginoon. Amen? Amen ba? Ang sabi po, nandyan po ba kayo? Ang haba pala nito, sorry. Ang haba, sorry po. Okay. Ito ay sapagkat kung taglay ninyo ang nanagana sa inyo ang mga tangi ito, hindi kayo magiging tamad o walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoon. Wow! Ngunit ang sino mang wala ng mga tangang ito ay bulag, maiksi ang pananaw, nakalimutan na niya na nalinis na siya ng mga dati niyang kasalanan. May tanong ako sa inyo, paano mo nasisigurado na ligtas ka talaga? Na talagang kilala mo ang Diyos? Na talagang Kristiyano ka? Paano mo nasisigurado? Sabi ni Apostle Peter, sabi niya, kaya nga, mga kapatid, pagsikapan mo, ninyo lalo na maging tiyak ang pagkatawag, maging sigurado kayo. Ibig sabihin mga kapatid, ibig sabihin na ang totoong Christian, totoong tumanggap sa Panginoon, meron siyang pagnanais, meron siyang desire, meron ka pang gigil na lalo pang pag-igtingin ang pananampalataya mo sa Diyos. Meron ka talagang desire. No? Kahit mahirap. Actually, minsan nga pag lumalapit ka sa Diyos, pahirap may mga humahadlang Pero, nauungusan ng desire mo, ng kapangyarihan ng Diyos, yung mga bagay na humahadlang sa pagkakilala mo sa Panginoon. Kaya sabi dyan, kaya mga kapatid, pagsikapan ninyong lalo na maging tiyak ang pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gagawin ninyo ito, kailanman ay hindi na kayo matitisod. Tama? Ito ay sapagkat sa ganitong paraan ay ibibigay ninyo ang ibibigay sa inyo ang masaganang pagpasok sa walang hanggang paghahari ng ating Panginoong tagapagligtas na Jesucristo. Mga kapatid, I believe in the second coming of the Lord. May mga Christian na super excited na humarap sa Diyos. Pero I believe din also, may mga Christian na baka yung bang wala tayong ginawa doon sa ating pananampalataya. But of course, to face the Lord is the most exciting part. But pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Kaya kailangan masigasig tayo. Magsigasig tayo mga kapatid sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Anong resulta niyan? You will feel secure, confident, and secure about your salvation. You will sin less and less. Hindi ka sinless. Hindi ka yung banal talaga na walang kasalanan, kundi the moment you decide to pursue God, you will sin less and less and less and less and less and less. Habang tumatagal, nababawasan yung paggawa natin ng kasalanan. And you will grow
in your knowledge of God and His Son. Amen. Pang-apat po, lastly po, you must surround yourself with other believer. You must surround yourself with other believers. Dapat mong palibutan ang iyong sarili ng iba pang mananampalataya. Nabless na ako dun sa kay Sister Flor, sinabi niya nung Friday. Sabi niya, every time na umaattend siya ng simbahan, prayer, pagsamba, ginagawa, pinipilit niya rin talaga kasi ito yung nagpapalakas sa kanya. Totoo po yun. Totoo po yun. No? Of course, si Lord, kaya tayong palakasin mag-isa, pero hindi ganun tayo dinisenyo ng Diyos. Dinisenyo tayo ng Diyos sa community na kung saan kailangan natin ng isa't isa. Ang nakaka-bless, and alam ko po, marami pong ganito sa simbahan dito. Si Apostle Peter po, sabi niya, kaya nga, hindi ako magpapabaya sa pagpapaalala sa inyo ng mga bagay na ito. Bagamat alam na ninyo ang katotohanan na matatag na kayo sa katotohanan na inyo ng tinaglay. Sisikapin ko ang lahat upang sa aking pag-alis ay maalala ninyo ang mga bagay na ito. Ang ganda lang ng puso ni Apostle Peter na gusto niya habang nandito pa siya sa mundo na ito, malapit na siyang kuhanin ni Lord, gusto niyang palalahanan yung mga mananampalataya na magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Ganda dyan, no? Sabi, hindi ako magpapabaya, sisikapin ko to recall, to make you remember the things. Kahit nga paulit-ulit, sabi nga ni Peter, sabi niya, kahit alam ko na alam niyo na to, hindi ako magsasawa na palalahanan kayo sapagkat ito ang nagbibigay na sa atin ng kalakasan. Amen? Mga tanong mga kapatid, ikaw ba